Alright, good day everyone sa lahat ng aking mga kaibigan, mga followers at mga subscribers. Okay, kape-kape na po tayo. Bago tayo magpatuloy, shoutout ko muna yung aking kaibigan dyan sa Wisconsin, yung kaibigan ko Sangkay. Okay, si Mila Johnson Sangkay. Ito, tong tao na to, sobra nagpapabagyo ito pagka nagla-live siya ng mga tala. Nagpapabagyo talaga siya. Follow nyo po kung gusto nyong mabagyuhan din ng mga tala. Manood lamang kayo every Friday at saka Saturday yata. Minsan nagla-live din siya. At yung kaibigan ko rin na si Romulo Sales, si Jihad Claudio Fernando dyan sa Manila. Okay, at yung kaibigan ko dyan sa California, si Maria. Okay, at si Cynthia Steven dyan sa Waldorf, Maryland. Yun yung mga aking mga old but gold friends. Mga kasama ko noon yun. At doon din yung kaibigan ko, si Sangkay din, Melanie Avelia. Nakakatawa tong kaibigan ko na ito. Follow nyo po siya, napakarami niyang racket. Okay, patuloy po tayo kung ito ay maputol dahil sa maiksi dito sa Reels. Kung paano magturo ng self-defense na ikaw ay isang black belt o JM nagtuturo sa gym. Unang-una dapat yung ituturo mo mga realistic, ang real life situation. Okay? Dahil hindi lamang ang ituturo mo yung mga paano sumuntok, sumipa, sumiko, tumuhod. Okay? Kumbaga mind game. Yung mga tipong ganun. Kasi ganito yon, kahit anong husay mo, kahit anong galing mo, okay, sa martial arts halimbawa, o sa boxing, o sa MMA, o kung anumang discipline, hindi sa lahat ng oras, hindi lahat ng tao ay kaya mo. Okay, tandaan nyo yan, kasi iba, nag-aral lang ng ganito, mahusay lang sa ganito. Akala naman nila talagang lahat na ng tao kaya nila. Okay, hindi ganon. Kumbaga, number one pa rin kung magtuturo ka ng self-defense ay utak. Paano ka lagi makakasurvive o makakalamang sa isang attacker. Halimbawa, sa isang sitwasyon. Okay. Ito ay para doon sa mga kaibigan ko na mga nag-message sa akin, okay? At saka syempre doon na rin sa mga bukas ang isip na gusto madagdagan yung kaalaman nila. Kumbaga, imagine niyo na lang itong sinasabi ko at sasabihin ko na kung paano nyo tuturuan ng self-defense talaga yung mga pupunta sa inyo, halimbawa man. Okay? Kumbaga, sa pagtuturo ng self-defense ay hindi ka agad force to force o hindi ka magre-rely doon sa skills na alam mo kung ano man yan. Okay, lagi mong isipin yung makasurvive ka, yung mga ganyan, yung survival, makalamang ka. Let's say ako 5'3", tapos wala akong training, normal na lakas lang, kumbaga hindi ganito itsura ko. Okay, tapos yung hold upper ko, okay, mga hold up sa akin ay isang 6-footer, 7-footer. So, basically, pag ang siyensya pag-uusapan, hindi uubra marahil yung suntok ko dito sa ganito kalaking klaseng tao na 6-footer, 7-footer, kasi kumbaga masyado akong maliit. Kaya niya baka tawanan niya lang yung suntok ko. Yung mga tipong ganyan, yung sipa ko. Kung nagtitraining din yon, okay, halimbawa, magaling din yon, tapos matapang pa yon, may patalim o may baril pa siya, sobrang lamang na lamang siya, di ba? So, paano ka makakalamang? Alright. Yun lagi yung iisipin mo sa mga situational na hindi kagaya ng mga takagawian natin o ito, turuan mo ng sumalag, yan, X-block, okay, dito tayo, agaw, dito sa kabila, agaw, taas, X-block, tapos, agaw, pilipit, bali, pahigain, tapos yan, sipain, tuhurin. Hindi po yon yung mga ganyang klase ng mga techniques ang ituturo natin. Okay, yung 100% na mag-work, makakatulong, makapagsasalba ng buhay ng mga mag-aaral ng self-defense.
Okay, hindi lang basta yung mga traditional na mga tinuturo natin. Maniwala kayo, galing ako dyan, hindi talaga mag-work yan. Kaya lang nag-work yan sa demo dahil nga walang resistance. Okay, isipin mo, monster ang aatake sa'yo. Okay, hindi lang yun, hindi yung mga mababait na tao, masamang tao yun. Okay, mga holdupper yun, mga killer yun, mga tirador yun. Okay, yun ang iyong ididil. Okay. Tuturuan mo ngayon yung mag-aaral ng self-defense, paano ka makalamang. Ako halimbawa ganon, mabalik tayo dun sa kwento ko. Tinutukan ako, inold up ako, please, lahat ng gusto mo sa iyo na to, yung mga tipong gano'n, ito wallet ko, ito yung relos ko, pero pagka ganun ko, naisip ko na yun yung gagawin ko sa kanya, kasi talong nga ako, di ba? Talong-talo ako sa lakas. Pag abot ko halimbawa ng relos ko, bam! Sundot, sabay sundot sa mata. Yung mga timing ng pangyayari, hindi yung nakita mo lang, mata, sabi ni Coach Bong, sundutin mo ng gano'n. Hindi gano'n, okay? Lalo na kung nakaharap sa'yo, gano'n mo agad ang mata, baka hindi ka tumama, sumablay ka, tuluyang ka pa nun. Okay, gano'n lang yun. Kumbaga, ituturo hindi lamang yung mind game, pati yung mga timing, kung kailan, paano mo gagawin, yung mga tipong ganyan. Alright? Yan ay mga halimbawa lamang ng pagtuturo ng self-defense. Okay? Maraming salamat sa lahat ng mga nagtatanong sa akin, okay, at sa mga bukas ang isip na mga martial artist na gustong madagdagan ng inyong mga kaalaman, ayun, na-share ko na lang sa inyo, kung mapag-isipan nyo na lang, okay, hindi yun magiging bagay na wag sana nyo ikasama ng loob, okay, kung may mga sinasabi man ako tungkol sa mga demo kasi talaga naman sabi ko galing din ako dyan. Kumbaga yung mga demo na yan, okay naman yun, kaya lang sa gym lang yun. Ibig sabihin yung mga nag-aaral ng martial arts, yung mga martial artist, marami din talaga may gusto nun. Marami, kaya lang syempre pagdating na sa self-defense, yung mga totoong nagwo-work ng mga technique, kumbaga sanayin nyo. Okay, yung mga talagang halimbawa pagka sumaksak, yung paano kayo sasalag, paano yung neutralize yung masamang tao, paano kayo makakalalamang, okay, yung mga tipong ganun lang. Papalo ka ng totoong palo na wag yung dinumero na, babad, saksak, babad, hindi ganun. Okay, walang monster na sasaksak sa'yo, papalo sa'yo ng ganun, alright? Yung mga tipong ganun lang. Sabi nga, anyone can take a gun from the statue. Okay? Anyone can hit the dummy. Whatever they wanna do. Yung mga ganyan. So, isipin nyo lang yan. Maraming salamat hanggang sa muli. Okay, yung kape ko, lumamig na. Alright, thank you.